Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya ay walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nalikluhod ang taong ito sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon na babayaran kita. Ngunit hindi niya siya pumayag. Sa halip, ipinabalanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At galit ang hari. Siya'y pinabalanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa ating paghahanda sa 40 araw para sa pagdiriwang ng Pasko Pascual o misteryo ng ating Panginoon, ang pagpapakasakit, ang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ngayon po ay nasa 3 linggo na po tayo ng panahon na ito, ang Kwaresma. Alam po natin ang panahon ng Kwaresma, ito ay isang paalala na ibinibigay sa ating lahat ng ating Panginoon upang pukawin ang ating mga sarili-sarili sa ating ugnayan, sa ating Panginoon, sa ating Pong Hesus Nazareno at sa ating kapwa. Mga minamahal na kapatid, sa pakikipag-ugnayan po natin sa araw-araw,
minsan hindi po natin namamalayan at isang katotohanan na tayo ay nagkakasala. Tayo ay may kahinaan, dala ng ating mga pagkatao na sinasabi natin na palagi nating dahilan. Mga minamahal na kapatid, ito ngayon ang ibinibigay sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, na kung saan kung tayo nagkakasala, dala ng ating kahinaan, nandoon din yung biyaya ng pagpapatawad. Isa sa pinakamahalagang salita sa buhay natin, mga minamahal na kapatid, ang magpatawad. Madalas natin itong marinig at gamitin, ngunit hindi laging madaling gawin at magawa sa totoo o katotohanan ng ating buhay. Alam po natin ito, ang pagpapatawad, ngunit hindi natin mabigyan o binibigyan ng tunay na kahulugan at pagsasabuhay araw-araw. Kaya mga minamahal na kapatid, ang magpatawad, pinapala sa atin nangangahulugan na palayain ang isang tao mula sa kasalanang nagawa laban sa kanyang kapwa. At ibig sabihin, pinipili natin na bitawan ang galit at nagnanais na hindi gumanti. Ang pagpapatawad, nandoon yung nais, hindi gumanti. Sa panahon ng Kwaresma na mayroon tayo mga minamahal na kapatid na ating niyayakap, inaanyayahan tayo sa paglalakbay na ito, dala ng ating buhay panalangin, ang ating pag-aayuno at ang ating pagbibigay na ating pagnilayan ang awa at pagpapatawad ng ating Panginoon. Ang Kwaresma ay, alam po natin ito, ito ay pagbabalik loob, panahon upang humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at panahon din upang matutong magpatawad sa ating kapwa. Kung napakinggan po natin ang ating ebanghelyo ngayon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang ulit ko pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala laban sa akin? Hanggang 7 ba? Anong tugon ni Jesus? Dahil kay Pedro, ang 7 beses na pagpapatawad ay sobra na o napakalaki na. Dahil sa tradisyon ng mga Hudyo, mga minamahal na kapatid, sapat na ang 3 beses na paghingi ng tawad o pagpapatawad. Kaya inisip ni Pedro, ang 7 ulit na pagpapatawad ay sobra na o higit pa. At siya'y masasabing bukas palad o magkaroon ng magandang kalooban para sa kanyang kapwa. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya na nakakagulat na sinabi sa kanya, hindi 7 ulit, kundi 77 ulit. 70 times 7. No po, marami nga po yun kung bibilangin natin. Ang ibig sabihin ni Jesus, ang pagpapatawad ay walang hanggan, na kung saan tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, lubos-lubos at hindi binibilang ang pagpapatawad sa atin. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, hindi ito binibilang. Ang pagpapatawad ay hindi binibilang. Minsan sa buhay po natin, palagi tayong nagbibilang. Palagi tayong nasa isip natin kung ilang beses na siya nagkakasala sa atin. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon, tularan natin siya sa kanyang pagpapatawad dahil paulit-ulit niya tayong pinapatawad. Mga minamahal na kapatid, tunay ang pagpapatawad na nagmumula sa marunong magmahal o nagmamahal. Tandaan po natin, ang tunay na pagpapatawad ay nagmumula sa pusong marunong magmahal.
pagmamahal. Upang ipaliwanag ito, nagkwento si Jesus ng talinhaga tungkol sa isang hari na kanyang mga alipin. May isang alipin na may malaking utang sa kanya, na kung saan hindi ito kayang bayaran agad-agad. Ang aliping iyon, yung alagad na yun, ay nagmakaawa sa harapan ng hari at pinatawad siya sa kanyang utang. Ngunit, nung makalabas na yung alagad na may malaking utang sa hari, nakatagpo niya ang kapwa alagad o alipin na may utang sa kanya ng maliit. Sa halip na maawa siya, sinakal at pinakulong hanggang makabayad. At nung marinig nung hari ang nangyari, anong sabi nung hari? Pinatawad kita, pero yung kapwa mo na may maliit na utang sa iyo, hindi mo kayang patawarin. Mga minamahal na kapatid, anong ginawa doon sa may malaking utang? Lubos na pinarusahan ng ating Panginoon o ng hari. Kaya ito ang talinhaga para sa atin ngayon, mga minamahal na kapatid. Kung tayo'y humihingi ng tawad sa Diyos, marunong din tayong magbahagi ng ating natanggap na pagpapatawad sa atin. Iyan ang bisa at kahulugan ng tinatanggap nating sakramento ng kumpisal. Mga minamahal na kapatid, dumudulog po tayo sa ating Panginoon. Tiyak ako araw-araw, tayo ay humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hindi man natin marinig ang tinig ng Diyos na tayo pinatatawad na dahil sa panampalataya na ating dala sa paglapit natin sa Kanya na ang ating mithiin ay humingi ng tawad, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Binibigyan niya tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala o pagkakamali o ang mga kahinaan dala ng ating kahinaan na kung saan ito'y nagiging kasalanan ng lubusan sa ating buhay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, minsan magaling po tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ngunit kung ang kapwa-tao natin ay humihingi ng kapatawaran, tila bagay maraming kondisyon ang ibinibigay natin sa kanila. Nagpapatawad tayo, ngunit may kondisyon. May mga dapat silang gawin o may nais tayong gawin para sa ating kapwa-tao natin upang tayo ay makapagbigay ng pagpapatawad sa kanila. Kaya po ito ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Paano tayo naikipag-ugnayan sa ating Panginoon at sa ating kapwa-tao natin? Dahil masasabi po natin na kung tayo ay may pagmamahal o umiibig tayo sa ating Panginoon, kung ano ang ginagawa natin sa Panginoon at doon din ang ginagawa natin sa ating kapwa-tao natin. Kaya ito ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Paano tayo nakikitungo sa aking kapwa-tao? Paano ako nagbibigay ng pagpapatawad sa aking kapwa-tao? Opo, sa relasyon, mga minamahal na kapatid, hindi nawawala ang away. Hindi po nawawala ang hindi pagkakaunawaan. Totoo po yun sa ating buhay. Pag may relasyon, sigurado sa atin. Ang magnanay, nag-aaway. Magkapatid, nag-aaway. Magkasintahan, nag-aaway. Ang mag-asawa, nag-aaway. Paano sila nagkakasundo? Paano sila nagbabati? Ito ang biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dumudulog tayo sa Kanya, humihingi ng kapatawaran, at ito'y maibabahagi natin sa kanila. At kung ganon, mga minamahal na kapatid, kung ganon ang ating kaisipan, ganon ang ating disposisyon, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan ang bawat isa sa atin. Kaya po, kung tayo dumudulog sa ating Pong Hesus Nazareno, unang-una po sa ating panalangin, huwag po nating kakalimutan ang humingi ng kapatawaran. Minsan dumudulog po tayo, puro hingi, puro ang ating hinihiling,
ngunit ang ating paghingi ng kapatawaran ay nakakalimutan. Kung tayo'y nais mabiyayaan, ang una nating gawain ay humingi ng kapatawaran sa ating mga nagagawang pagkakamali o mga kahinaan sa buhay na nagbibigay sa atin o nagdudulot sa atin ng kasalanan upang tayo'y mabiyayaan ng ating Panginoon. Kaya po sa ating pakikipag-ugnayan naman sa ating kapwa-tao natin, kung nais po natin ng magandang relasyon, matuto tayo at magbigay tayo ng pagpapatawad na walang kondisyon. Nais po natin ng ganitong buhay na may kapayapaan, may kaayusan at katahimikan. Mamumutawi lang ito kung mamumutawi din ang pusong marunong magpatawad dahil ang Diyos ay pinapatawad tayo lagi. Habang tayo dumudulog sa Kanya, pinapatawad na tayo ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya po sa panahon ng Kwaresma, sa ating paglalakbay na ito, pinupukaw, ginigising tayong lahat. Tayo'y nagkakamali, tayong lahat ay makasalanan. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran. At ang kapatawaran itong tinatanggap natin ay dapat nating ibahagi sa kapwa-tao natin upang makita ang tunay na diwa at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay na tinatanggap mula sa Kanyang pagpapatawad upang pagpalain tayong lahat. Amen.